Kaya ka pala minamalas, baka nagawa mo ito sa iyong pitaka o baka meron ka ng mga bagay na ito sa loob ng pitaka mo, ilayo mo kaagad. Nagdudulot ng grabeng kamalasan. Pag-uusapan natin ngayon ang bagay na baka nagawa ninyo nang hindi ninyo namamalayan. Grabeng kamalasan ang naidudulot nito. At ito ay hindi basta-basta naaalis. At para naman po doon sa nag-comment na kung paano mapuputol or paano magkakaroon ng tulong na para maputol yung kanilang problema sa pagkakautang. Meron po tayong wealth god na pwedeng tawagin na tumututok po sa mga tao na nagkakaroon ng grabeng pagkakautang para matulungan sila na matapos kung ano man yung naging problema nila sa kanilang financial, sa kanilang wealth. Pwede ninyong imbitahin ang wealth god na ito. Ngunit po, meron kayong kailangang gawin kapag naglagay kayo nito sa tahanan ninyo. Mamaya po pag-uusapan natin kung paano ninyo ito ilalagay at kung ano ang kinakailangan ninyong gawin araw-araw. Malaki po ang naitutulong ng mga wealth god sa tahanan natin. Depende sa kung ano ang pangangailangan natin. At kung gusto po ninyong bumili ng wealth god na ito, maglalagay po ako dyan sa baba. Yung mga makikita ninyong picture dito sa video ko mismo, pwede nyo i-click yan at didiretso na kayo kung saan nyo yan pwedeng bilhin. Iba't ibang uri po yan. May talisman yan, may singsing, at mayroong dinidikit sa dingding. At para naman po sa comment ni ma'am tungkol po sa kanilang living room na natatapatan ng banyo ng master's bedroom. Ano ang cure, ma'am? Pwede pong maglagay ng hulu sa living room. Pwede rin maglagay ng mga indoor plants. Pwede rin pong maglagay ng salt na nakalagay sa mangkok. Para naman po sa comment ni ma'am, pwede bang bawasan ang money tree? Kasi sobrang laki na siguro, ma'am. May dalawang uri po. Pwedeng i-trim ang money tree. Kung halimbawa sobrang laki na talaga niya, yung mga sanga niya malaki na, nakakaharang na ito, pwede trim po, trim lamang. Pwede trim po yan. Pero, wag mo pong i-cut down. So, ibig sabihin, yung pinakagitna, pinaka-main trunk niyan, wag mo i-cut sa taas yan. Malas po yun. Kung nakakaharang yung mga sobrang sanga niya, yun lang yung pwede mo. Trim lang po para mas humelty siya, mas mag-create siya ng positive energies. Pwede pong i-trim, pwedeng bawasan yan para po mas maging healthy sila. At yung comment din ni ma'am, yung kusina daw nila, katapat CR. Ma'am, yung CR, lagyan mo ng kortina or lagyan mo ng halaman sa gilid or lagyan mo ng red emperor's coin sa gitna sa pinto or sa gilid ng pinto para po magkaroon ng borderline para hindi magkaroon ng negative energies or hindi magkaroon ng kamalasan. Pwede po yung ganon. Pwedeng kortina, pwedeng halaman sa gilid, pwedeng emperor's coin, pwede rin ang hulu. So kung ano man po yung meron ka, pwede rin maglagay ng salt sa gilid para po ma-absorb yung mga negative energies. At para naman po sa comment ni ma'am, paano daw po kung may manghiram ng kutsilyo, okay lang ba yun? Kung ang manghihiram ng kutsilyo ay kaanak mo, okay lang yun. Kung siya lang ang manghihiram, kaanak mo siya. Ngayon kung hindi, kapitbahay mo, bigyan mo siya ng coins. Pag soli niya ng kutsilyo sa'yo, bigyan mo siya ng coins. Para walang mga negative energies. Kasi maituturing din yun na magdudulot ng kamalasan. Lalo na kung ibang tao siya. Pero kung kaanak po, kaanak niyo siya, humiram lang siya, may hiwain lang siya, pwede naman po yun. At para sa comment ni ma'am na siya daw ay nag-rent at pagbukas ng pinto, kita agad ang CR, lagyan mo lang ng kortina para hindi makita na CR yun. Pure po yun. Hindi lamang po para ma-hide yung CR mo, kundi para po yung mga pumapasok na auspicious energy sa pinto, hindi didiretso sa CR mo. Kasi malas po yun. Kaya lagyan mo lang ng kortina yan, okay na yan. Pwede rin emperor's coil, lagyan mo sa gilid kung meron ka. Pwede rin maglagay ka ng salt. At para naman po sa comment ni ma'am na yung kusina daw niya, ang likod ay sementeryo. Ma'am, kailangan po may salt ka dyan na nakamangkok. At meron ka ring luya sa ibabaw at bawang. So yung mangkok mo, lagyan mo ng luya at bawang yan sa ibabaw.
'Pag nanigas yung asin, palitan mo. Kung hindi pa naman nasisira yung bawang, puwedeng yan na ulit ang ilagay mo. Yung asin 'pag nanigas, papalitan po. At yung likod ng tahanan mo, puwede mong lagyan yan ng wind chime sa likod. Sa labas po ng kusina mo, puwede mong lagyan yan para maalis yung mga negative energies. At sa loob po ng mga tahanan mo, siguraduhin mo maglagay ka ng asin na may bawang at luya sa ibabaw. Pangontra yan sa mga spirits o mga energies na po pwedeng pumunta dyan sa inyo. Pwedeng dumaan sa inyo para po magkaroon kayo ng proteksyon laban sa kanila at hindi kayo malasik. So, ilan lamang po yan sa pwede mong gawin sa tahanan mo. Cleansing po, madalas po ang cleansing para maalis yung mga energies sa tahanan ninyo dahil likod nasa, kumbaga kapitbahay mo sila. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Nakapagregalo ka na ba ng wallet sa iba na hindi mo kaanak? Malas po yan. Yan ay maaaring mga hulugan ng giving your money away. Nagdudulot po yan ng grabeng kamalasan kung minsan later in life na sila nararamdaman. At kung madalas mong ipinapatong ang wallet mo kung saan-saan, lalo na sa dining table ninyo, malas din po yan at maaaring mga hulugan yan ng leaving your money behind. Nagdudulot din ng grabeng kamalasan. Yung mga cure po na gagamitin natin para dyan, kapag nakapag-regalo kayo ng wallet sa iba, kailangan po tatawag na tayo ng wealth god dyan or wealth deity para maputol yung negative energies na naandyan lang. Kung minsan po later in life na sila nararamdaman, kahit hindi ito pansin or hindi ito namamalayan, dahan-dahan itong tumatama sa iba. So, kung ito ay nagawa mo, nakapagregalo ka ng sa hindi mo kaanak, maglagay ka nito sa wallet mo. Meron pong white jambala na tinatawag. Isa itong uri ng wealth deity na tumututok po sa mga tao na mayroong financial problem. Wealth deity ito, hindi lamang ito para maputol ang pagkakautang, kundi para maputol po yung mga negative curse na naidulot mula doon sa ganong gawin. So, marami po tayong pwedeng gamitin ng mga white jambala na wealth deities. Minsan po may yellow pa niyan, marami po yan. At merong pwedeng idikit sa dingding at meron ding sing-sing niyan. So, para po doon sa mga wallet ninyo, lalo na kung nakapagregalo kayo, ito ang ilagay mo. Meron pong talisman card yan na maliit, mura lang po yan. Pwedeng ilagay yan sa compartment ng wallet mo. Para maputol kung ano man yung naidulot ng pagre-regalo ninyo ng wallet sa iba. Ganon din po doon sa mga tao na kung saan-saan nila na ilalapag yung kanilang mga wallet, maglagay ka niyan sa wallet mo. At para naman po doon sa comment ni ma'am na para maputol yung pagkakautang or yung nasushort na lang palagi, write mo po yung image ng white jambala. Sa living room mo ito ilalagay, ididikit mo sa dingding nakaharap sa pinto. Ngayon, may kailangan kang gawin kapag dinikit mo yan. Pwede mo mabili yan, meron po yan dyan. Click mo lang yung picture. Sticker po yan, ididikit mo. Idikit mo yan sa area na pwede ka rin maglagay ng maliit na patungan. Kasi po, ang white jambala or yung mga wealth deity po na jambala, kasi marami pong uri yan. May dilaw niyan at may iba pa pong kasama yan. So, yung white jambala po, kailangan may isang basong tubig yan araw-araw. So, araw-araw mo lalagyan ng 1 glass of water yan at merong mga mantra yan na bibigasin mo. So, kapag in-order mo yan dyan, nasa description yan kung ano yung mantra na bibigasin mo. Babasahin mo lang po yun araw-araw. At yung tubig na nakalagay sa baso, papalitan mo rin araw-araw. Yung iba po, meron silang statue ng white jambala. Binubuhos nila yung tubig doon direkta sa statue. Sticker po yung meron. Kaya ang gawin, yung isang basong tubig, ilagay lamang sa kung saan siya dinikit.
Halimbawa po, dinikit mo sa dingding, sa baba maglagay ka ng maliit na patungan, doon mo ilagay yung isang basong tubig, araw-araw papalitan siya. Para po matawag mo yung energies ng white Jambala at matulungan ka na hindi ka na magkaroon ng shortness o hindi ka na magkaroon ng nauubusan at yung nagkakautang po, yung grabe ang pagkakautang. Malaki ang maitutulong niyan para po masolusyonan yung pagkakautang at hindi na maulit pa. Isa yan sa mga tinatawag kapag nagkakaroon ng financial problem. So, wealth diety po yan at effective po yan kung tama ang pagkakagawa ninyo. At mga dapat tanggalin sa wallet kasi nagdudulot din ng grabeng kamalasan din. Yung mga old na po na mga lucky charms, pampaswerte na inilagay ninyo, tanggalin nyo na. At kapag tinanggal ninyo sila, halimbawa po may dahon ng laurel, may bigas, or kung ano ba, may anis na luma na po, tanggalin nyo na sila at i-burn ninyo. So, kinakailangan kapag i-burn, 11 o'clock ng umaga. 11 o'clock ang lucky hour para dyan sa lucky charms na ginagamit natin para sa wealth. At kapag yan ay susunugin natin. Lahat po ng lumang-luma na. Ngayon po, kung may bago kayong nilagay, pwede ninyong isama na yan at maglagay kayo ulit ng bago. Para po yan sa receiving the wealth energies. So, kaya isasama mo na kung may bago kang nilagay, isama mo na, i-burn mo na siya. Kasi para makuha mo kung ano man yung wealth energies na naakit niyan. Pati na yung mga lumang-luma. Kasi kung minsan po, stagnant na sila kapag sobra-sobrang tagal na. At kung meron kayong special lucky charms dyan na binili ninyo kung kanino man, ibalik nyo sa kanila, itanong nyo sa kanila kung ano ang gagawin doon, lalo na kung matagal na. Kasi siguradong may pamalit sila niya. Magkakaiba po kasi tayo ng pampaswerte. Lahat ng ginagawang pampaswerte ng iba, yan ay epektibo. So, kung sa tingin ninyo matagal na, pwedeng kontakin nyo kung kanino nyo binili, tanongin ninyo kung ano ang gagawin ninyo dyan. Kasi ang alam ko, pagka sobrang tagal na, yan ay pinapalitan nila. Or, ituturo nila sa inyo kung ano yung gagawin dyan. At pwede kayong bumili ng bago sa kanila. So, iba't iba po kasi ang pampaswerte ang ginagamit. Iba't ibang tao rin ang gumagawa niya. At epektibo naman talaga yan. Lalo na kung tama ang pagkakagawa ninyo. So, kung ano man yung pampaswerte na nais ninyo ilagay dyan, lagi nyo lang titingnan, pag sobrang tagal na, stagnant na yan, isa rin sa nagiging dahilan yan kaya nagkakaroon ng kamalasan sa pera. Kaya kung minsan, laging binabantayan yung mga nilalagay natin sa ating wallet na huwag hayaan na sobrang tagal na. Kasi yung stagnant energies, grabe din yung naidudulot na kamalasan nun sa atin. At yung mga resibo na hindi naman na kailangan. Kasi kabilang po yan sa mga nagdudulot ng kamalasan. Mas maigi na alam natin yung maliliit na bagay, pero malaking kamalasan pala na idudulot niyan sa huli. Mas maganda alam natin yan para po nakakaiwas tayo. Or maisishare natin sa mga kaanak natin na hindi yan dapat nila ginagawa. Kasi kung minsan, nagdudulot ng grabeng kamalasan. Maraming salamat po sa panonood, mga ma'am, mga sir, sa lahat po ng nagko-comment. Thank you po sa inyo. At kung may tanong po kayo, mag-comment lamang po kayo. Pag nakita ko po yan, sasagutin ko po yan. Para po malaman nyo din po kung ano yung mga po pwedeng gawin. Kasi makakaiwas naman tayo eh. Basta alam lang natin kung ano yung gagawin. Maraming salamat po sa panonood.